Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Liza, basag. Napatayo siya mula sa pagkakaupo sa harap ng kanyang vanity table. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa sahig. Doon, sa gitna ng mamahaling alpombra, nagkalat ang libu-libong piraso ng salamin na parang mga bituin sa isang madilim na gabi. Ang antigong salamin, isang pamana mula sa ina ni Marco, ay wala na. Naramdaman niya ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa sinisimbolo nito. 10 taon. 10 taon na itong nakasabit sa dingding ng kanilang kwarto, saksi sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Saksi sa mga ngiti, sa mga yakap, at sa mga luhang pilit niyang tinatago tuwing gabi. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinulot ang isang piraso ng basag na salamin. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon, isang pira-pirasong imahe ng isang babaeng tila perpekto sa panlabas, ngunit basag na rin sa loob. Ang perpektong asawa sa isang perpektong bahay. Ang matagumpay na marketing director, si Liza Panganiban Reyes. Ngunit sa likod ng pangalang yon, may isang lihim na pighati na dinadala niya araw-araw. Ang katotohanang hindi niya maibigay kay Marco, ang nag-iisang bagay na pinapangarap nito, isang anak. Sa pag-aalis niya sa mabigat na kwadro ng salamin na gawa sa Nara, may napansin siyang kakaiba sa dingding. Isang manipis na siwang, isang guhit na hindi dapat naroroon. Kinabahan siya, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na usisain ito. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para hilahin ang bahagi ng dingding. Nagulat siya nang bahagya itong bumukas, lumilikha ng isang mahinang langit-ngit. Sa likod nito ay isang kadiliman, isang maliit na pinto na kasing laki lamang ng isang aparador. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. 10 taon na silang nakatira sa bahay na ito, ngunit ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa loob. Nang bumukas ang isang maliit na bumbilya, tumambad sa kanya ang isang sikretong hindi niya inaasahan. Isang maliit na silid. May isang upuan at isang maliit na mesa. At sa ibabaw ng mesa, isang kahon na gawa sa kahoy. Lumapit siya. Tila may sariling buhay ang kanyang mga kamay. Nang buksan niya ang kahon, ang nasa loob nito ang unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. Mga litrato. Hindi lang basta mga litratong puno ng halik, yakap, at mga sandaling para bang pag-aari ng kanyang asawa, ang buong mundo. Kasama ang isang babaeng hindi siya. Nakilala niya ang mga lugar, ang kanilang paboritong restaurant sa Tagaytay, ang beach house nila sa Batangas, ang hotel sa Singapore, kung saan sila nag-honeymoon. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Bawat litrato ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. At sa ilalim ng mga litrato, may isang itim na leather-bound na journal. Nanginginig niyang binuksan ito, sulat kamay ni Marco, ang asawa niya. Hindi ko na alam kung paano ito itatago kay Liza. Sa tuwing kasama ko si Celeste, nararamdaman kong buo ako. Ang tawa niya, ang talino niya. Lahat. Celeste. Parang bombang sumabog ang pangalan sa isipan ni Liza. Celeste Ramirez, ang magaling na business partner ni Marco, ang babaeng palagi niyang hinahangaan dahil sa talino at galing nito sa negosyo. Ang babaeng madalas nilang kasama sa mga dinner party, nangingitian siya na parang isang matalik na kaibigan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, bawat salita ay lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sinabi ni Celeste na naiintindihan niya ang sitwasyon. Alam niyang hindi ko maiiwan si Liza, lalo na sa kalagayan nito. Pero hindi ko rin kayang iwan siya. Siya ang apoy, si Liza ang tubig. Kailangan ko pareho para mabuhay. Ang mga halik ni Celeste. Parang laging unang beses, mayroong pagnanasa na hindi ko na maramdaman kay Liza sa loob ng maraming taon.
Hindi na niya kinaya. Isinara niya ang journal at napasandal sa malamig na pader. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi ito basta sakit ng isang nasirang tiwala. Ito ang sakit ng katotohanang habang siya ay umiiyak sa gabi dahil sa kanyang kakulangan, ang kanyang asawa ay masayang lumilikha ng mga alaala sa piling ng iba. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit ang mga luhang pumatak ay hindi na mainit. Malamig ang mga ito, kasing lamig ng yelo. Kinuha niya ang isang litrato. Si Marco at Celeste, magkayakap sa isang yate, ang paglubog ng araw ang kanilang background. Ang ngiti ni Marco sa litratong iyon. Hindi pa niya nakikita ang ganoong nangiti sa loob ng maraming taon. Tumayo si Liza. Dinala niya ang kahon pabalik sa kanilang kwarto. Isinara niya ang sikretong pinto. Tiningnan niya ang nagkalat na basag na salamin sa sahig. Dati, ang nakikita niya ay pighati. Ngayon, ang nakikita niya ay isang oportunidad. Isang paalala na kapag may nabasag, hindi na ito maibabalik sa dati. At minsan, kailangan mong gamitin ang mga basag na piraso para lumaban. Hindi siya iiyak. Hindi siya magwawala. Tapos na siya doon. Isang malamig at kalkuladong galit ang pumalit sa sakit na nararamdaman niya. Kung akala ni Marco at Celeste ay kaya nilang paglaruan siya, nagkakamali sila. Naglakad siya patungo sa home office ni Marco. Maayos at malinis ang lahat, isang testamento sa organisadong buhay na pilit nilang pinaniniwalaan. Kinuha niya ang isa sa pinakamatingkad na litrato mula sa kahon. Isang litratong halos walang saplot ang dalawa. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang kanilang mga labi ay magkalapat. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Marco. May isang silver frame na litrato doon. Ang wedding picture nila. Masaya sila. Inosente. Puno ng pangarap. Tinanggal niya ang kanilang wedding picture at itinago ito sa drawer. Ipinatong niya sa ibabaw ng mesa, sa mismong gitna, ang litrato ni Marco at Celeste. Tumayo siya sa tabi ng mesa, hinahawakan ang litrato, hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Ang mga yabag ni Marco papalapit sa office. "Hi love, how was your day?" Masiglang bati ni Marco pagpasok niya sa pinto. Hindi lumingon si Liza, na natili siyang nakatitig sa litrato. Isang bahagyang namyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting walang bakas ng init. Isang nangiting nangangako ng isang digmaang hindi pa nagsisimula. Naramdaman ni Liza ang pagtigil ni Marco sa likuran niya. Ang masiglang tono nito ay parang ingay na sumisira sa sagradong katahimikan ng kanyang galit. "Love, ayos ka lang? Bakit madilim dito?" tanong ni Marco. Papalapit. Bago pa man niya makita ang hawak niyang litrato, mabilis itong isinilid ni Liza sa bulsa ng kanyang pantalon. Humarap siya. Isang blangkong ekspresyon ang nakapinta sa kanyang mukha. Itinuro niya ang nagkalat na bubog sa sahig ng kanilang kwarto. "Nabasag ang salamin," sabi niya sa isang boses na walang emosyon. "Ang bigat. Nahulog habang nililinis ko." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco mula sa pag-aalala tungo sa panghihinayang. "Oh, sayang naman. Pamana pa naman yan ni Mama." "Oo nga, sayang," sagot ni Liza. At sa unang pagkakataon, may pahiwatig ng pait sa kanyang boses na hindi napansin ni Marco. "Ipalilinis ko na lang bukas." Walang kamalay-malay si Marco sa tunay na bigat ng mga salitang iyon. Hindi lang ang salamin ang nabasag. Kinabukasan pumasok si Liza sa opisina na may bagong pananaw. Ang mundo ay pareho pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Nakikita na niya ngayon ang mga bitak sa perpektong imahe na dati niyang tinitingala. Sa isang board meeting, pinanood niya sina Marco at Celeste. Dati, ang nakikita niya ay dalawang profesional na nagtutulungan. Ngayon, ang bawat kilos nila ay may bagong kahulugan.
Ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Celeste kapag ito ay nagsasalita, puno ng paghanga na may kasamang init na para lamang sa kanya. Ang bahagyang pagdampi ng kamay ni Celeste sa braso ni Marco para kunin ang atensyon nito. Ang kanilang mga tawanan na tila may sarili silang mundo sa loob ng conference room. Lahat ng yon ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit hindi siya kumibo. Ngumiti siya ng tama. Tumango siya sa mga tamang pagkakataon. Ibinigay niya ang kanyang presentasyon ng may kumpiyansa at talino, na umani ng palakpakan mula sa lahat, kabilang na si Celeste. Ang galing mo talaga, Liza, sabi ni Celeste pagkatapos ng meeting, ngumingiti. You never fail to impress. Thank you, Ma'am Celeste. I learned from the best. Sagot ni Liza. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit ang kanyang ngiti ay matamis. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at huminga ng malalim. Kailangan niya ng impormasyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng sumira sa kanyang mundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang dating katrabaho na malapit niyang kaibigan na ngayon ay nasa isang malaking PR firm. Hi Diane, kumusta? Bati niya na parang normal na tawag lang. Matapos ang ilang minutong kamustahan, maingat niyang isiningit ang kanyang pakay. By the way, may itatanong lang sana ako. Nag-handle na ba kayo ng account ni Celeste Ramirez? Yung CEO ng Ramirez Holdings. Oh, si Ms. Ramirez? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala naman. We're thinking of a possible collaboration. Gusto ko lang malaman ang working style niya. Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ni Diane. Well, magaling siya, Liz. Sobrang talino. Pero, mag-ingat ka. May reputasyon niya na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Marami na siyang naiwan sa ere ng mga business partners. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Salamat sa info, Diane. Malaking tulong ito. Pagkababa niya ng telepono, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi lang ito isang simpleng affair. May mas malalim dito. Nang gabing iyon, sa kanilang hapagkainan, pinilit ni Liza na maging normal ang lahat. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Marco. Mukhang masarap ang ulam natin ngayon, love, sabi ni Marco. Halatang masaya. Siyempre naman, sagot ni Liza. Habang kumakain sila, kaswal niyang binuksan ang usapan. Kumusta pala si Ma'am Celeste? Mukhang successful yung bago niyang project. Nakita niya ang bahagyang pagkinang sa mga mata ni Marco. Oo, sobrang galing niya. She's a genius. Malaki ang maitutulong niya sa bagong investment deal ng kumpanya. Hindi niya pinahalata ang sakit. Ngumiti lang siya. Good to hear. Speaking of the investment deal, malapit na pala yung party, di ba? Yes, this Friday na. It's the biggest event of the year. Lahat ng importanteng tao sa business world nandoon, sabi ni Marco. Sa isip ni Liza, nabubuo na ang isang plano. Ang perpektong entablado para sa kanyang unang pag-atake. Bago matulog, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gab, ang kanyang best friend. Liz, napatawag ka? Himala, biro nito. Grabe ka naman. Busy lang talaga. Sagot niya, pilit na pinasasaya ang boses. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Gab. Iba yung boses mo. Parang may mabigat kang dinadala. Halos bumigay si Liza. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit at galit kay Gab. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Okay lang ako, Gab. Pagod lang sa trabaho. Ikaw, kumusta? Pilit niyang iniba ang usapan, ngunit alam niyang hindi kumbinsido si Gab. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kama. Ramdam niya ang pag-iisa. Sa digmaang ito, siya lang ang mag-isang lalaban. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Liza sa kanyang walk-in closet. Hinanap niya ang perpektong isusuot para sa party. Hindi isang damit ng biktima, kundi isang damit ng isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Nakita niya ito sa dulo, isang pulang-pulang silk dress,
Makinis, elegante, at mapangahas. Isang kulay na sumisigaw ng kapangyarihan at panganib. Kinuha niya ito at inilagay sa kanyang harapan. Tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda. Hawak ang damit. Nang tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. Mag-ingat ka. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, mahinang tugtugin ng isang string quartet, at bulungan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ito ang gabi ng taon para sa Reyes Corporation. Ito ang entablado. At si Liza ang bida na hindi nila inaasahan. Pagpasok pa lang nila ni Marco, lahat ng mata ay napunta sa kanila. O mas tamang sabihin, kay Liza. Suot ang kanyang pulang-pulang silk dress na tila likidong apoy na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at misteryo. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kaparehong kulay ng kanyang damit. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, mayroong determinasyon ng isang general na papasok sa isang digmaan. You look stunning, love, bulong ni Marco. Halatang ipinagmamalaki siya. Hinawakan nito ang kanyang baywang. Walang kamalay-malay sa kuryenteng dumaloy sa katawan ni Liza. Hindi kuryente ng kilig kundi ng pagkasuklam. Pinanatili niya ang ngiti. I should. It's a big night for you, for us. Iginiya siya ni Marco sa isang grupo kung saan nakatayo si Celeste, kausap ang ilang hapon na investors. Si Celeste ay nakasuot ng isang puting-puting gown, ang kabaligtaran ng kulay ni Liza. Tila isang anghel na may sungay. Liza, you look breathtaking, bati ni Celeste. Ang ngiti nito ay perpekto, ang boses ay malambing. You too, Celeste. White suits you. It speaks of purity. Sagot ni Liza. Bawat salita ay may dalang patalim. Ang palitan ng mga papuri ay nagpatuloy, ngunit sa ilalim nito, isang matinding tensyon ang namumuo na sila lang tatlo ang nakakaramdam. Maingat na inobserbahan ni Liza ang paligid. Ito na ang tamang sandali. Ang mga investors ay nakatutok sa kanila. Ang atensyon ng lahat ay naroon. Hawak ang kanyang maliit na silver clutch. Sinadya niyang bahagyang bumangga sa isang waiter na may dalang tray ng champagne. Oh my goodness, I'm so sorry, sabi ni Liza, na may perpektong pagkukunwari ng pagkabigla. Sa pagkakataong yon, sinadya niyang mabitawan ang kanyang clutch. Bumagsak ito sa sahig at ang laman ay bahagyang kumalat sa makintab na marmol. Isang lipstick ang susi ng kanyang kotse at 3 makintab na litrato, nakaharap pa itaas. Ang unang litrato, ang halik ni Marco at Celeste sa isang yate. Ang pangalawa, ang kanilang magkayakap na katawan sa isang beach. Ang pangatlo, ang pinakamalala sa lahat, isang eksenang para lamang sa loob ng isang pribadong silid. Natahimik ang buong grupo, para bang huminto ang pag-ikot ng mundo. Naku, ang clumsy ko naman, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay kalmado, habang dahan-dahan siyang yumuyuko para pulutin ang mga ito. Pero huli na ang lahat. Nakita na nila. Nakita ni Liza ang pagbabago sa mukha ng mga hapon na investors. Mula sa paghanga, naging pagkalito, hanggang sa bahagyang pagkadiri. Nakita niya ang reaksyon ni Celeste. Ang perpektong ngiti nito ay inaglaho, napalitan ng isang iglap ng purong gulat at takot. Ang kanyang mukha ay namutla. Kasing puti ng kanyang suot na bestida. Nagsara ang kanyang mga kamao sa gilid, ngunit hindi siya makakilos. Hindi siya makapagsalita. Isang maling galaw lang sa harap ng mga taong ito at masisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At si Marco. Noong una, nag-aalala itong lumapit para tulungan si Liza. Love, are you okay?
Ngunit nang makita niya ang mga litratong nakakalat sa sahig, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Liza, pagkatapos kay Celeste, at pabalik kay Liza. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang CEO, na palaging may kontrol sa lahat, ay tila isang batang nahuli sa kanyang kasalanan. Kalmadong pinulot ni Liza ang kanyang lipstick at susi. Kinuha niya ang 2 litrato. Ang pangatlo, ang pinakamasahol, ay sinadya niyang iwan sa sahig, malapit sa paa ni Celeste. Tumayo siya ng diretso. Tumingin siya sa mga investors at ngumiti. Please excuse my clumsiness. Minsan, may mga bagay lang talagang kailangang lumabas, hindi ba? Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco, isang tinging puno ng lamig at pangako ng mas marami pang parating. At sa huli, kay Celeste. Ibinigay niya rito ang isang maliit at matamis na ngiti bago tumalikod. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay matatag. Hindi siya lumingon. Naramdaman niya ang daan-daang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang biglang pagbulungan na parang mga bubuyog. Iniwan niya sa likod ang isang bomba na sumabog ng walang ingay. Ang gulo. Ang kahihiyan. Pagdating niya sa lobby ng hotel, malayo sa ingay ng party, saka lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang luhang nagbabadyang tumulo, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ngayon. Mula sa malayo, dinig na dinig niya ang simula ng isang mainit na pagtatalo sa loob ng ballroom. Boses ni Marco at boses ni Celeste. Galit. Puno ng akusasyon. Napangiti si Liza, isang mapait na ngiti. Ang unang yugto ng kanyang plano ay nagtagumpay. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang driver nang bigla itong mag-ring. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Isang malamig at mababang boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala. Hello, Liza. Ang laro ay nagsisimula pa lang. My name. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na basement parking ng hotel, mas malakas kaysa sa ugong ng mga air conditioning unit. Si Celeste, na kanina lang ay larawan ng perpektong anghel sa kanyang puting bestida, ngayon ay isang demonyong nanginginig sa galit. Paano? Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Paano niya nalaman, Marco? Paano niya nakuha ang mga litratong yon? Si Marco, hawak ang namumula niyang pisngi, ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang CEO na kinatatakutan sa boardroom ay tila isang maamong tupa sa harap ni Celeste. Hindi ko alam, Celeste. I swear, hindi ko alam. Itinago ko yon ng mabuti. Mabuti? Halos tumawa si Celeste sa pait. Ang pagtatago ba ng mabuti para sa'yo ay ang paglalagay ng mga ebidensya sa isang sikretong kwarto sa sarili mong pamamahay? Ganoon ka ba katanga? Hindi na siya naghintay ng sagot. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang mamahaling takong ay tumataginting sa semento Ang kahihiyan. Ang mga tingin ng mga investors, ang nangiti ni Liza bago ito tumalikod. Lahat ng yon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang bangungot. Sinira niya ang lahat. Bulong ni Celeste, mas para sa sarili niya kaysa kay Marco. Ang deal, ang reputasyon ko, lahat. Aayusin ko to, okay? Kakausapin ko si Liza. I will fix this. Paulit-ulit na sabi ni Marco. Humarap si Celeste sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Aayusin? Paano, Marco? Luluhod ka sa asawa mo at hihingi ng tawad. At ako? Saan ako sa kwentong to? Ako na naman ba ang kontrabida na iiwan mo sa ere kapag naging magulo na ang lahat? Lumapit si Marco. Sinubukang hawakan ang mga braso ni Celeste,
Ngunit marahas niya itong iwinaksi. Hindi kita iiwan, Celeste. Alam mo yan? Hindi ko na alam kung ano ang alam ko. Sigaw ni Celeste. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Isang kilos na puno ng kahulugan. May responsibilidad ka dito, Marco. Sa akin. At sa magiging anak natin. Anong gagawin mo? Ang tanong ay binitin niya sa hangin. Ang ultimatum. Natigilan si Marco. Ang galit sa mukha ni Celeste ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Bigyan mo ako ng panahon. Pakiusap ni Marco. Just give me time to fix this mess. Pagkasabi noon, tumalikod na si Marco at naglakad patungo sa kanyang kotse. Iniwan si Celeste na mag-isa sa malamig at madilim na parking lot. Napasandal si Celeste sa pader. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng lakas. Ang galit ay napalitan ng isang pamilyar na sakit. Isang sakit na matagal na niyang ibinaon sa kanyang nakaraan. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Isang batang Celeste, mga 10 taong gulang, nakatayo sa labas ng isang malaking gate sa isang mamahaling subdivision. Nakauniforme, galing sa pampublikong paaralan. Maghapon siyang naghintay sa ilalim ng araw. Umaasang lalabas ang kanyang ama, isang mayamang negosyante na may ibang pamilya. Isang ama na hindi siya kailanman kinilala. Minsan, nakita niya itong lumabas kasama ang kanyang legal na asawa at anak na babae. Ang batang babae ay nakasuot ng magandang bestida, may hawak na manika. Masaya sila. Perpekto. Siya naman, nasa labas, isang maruming lihim na hindi dapat makita. Ang sakit ng pagiging wala. Ang sakit ng pagiging kabit. Mula noon, isinumpa niya sa sarili niya. Hindi na siya kailanman magiging anino lang. Hindi na siya papayag na maging pangalawa lang. Gagawin niya ang lahat para makuha ang buhay na ipinagkait sa kanya. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang respeto. At si Liza Panganiban Reyes, sa mata ni Celeste, ay ang larawan ng batang babae na nakita niya noon. Ang babaeng mayroon ng lahat nang hindi man lang pinaghihirapan. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang sakit. Tumayo siya ng diretso. Kung gusto ni Liza ng giyera, bibigyan niya ito ng giyera. Hindi lang giyera. Wawasakin niya ito sa paraang hindi nito malilimutan. Alam niya ang pinakamalaking kahinaan ni Liza. Ang sugat na kahit anong yaman ay hindi kayang pagalingin. Ang kawalan na bumabasag sa perpektong imahe nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. Isang private investigator na may kaduda-dudang reputasyon ngunit napakagaling sa kanyang trabaho. "Hello, I have a job for you," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "I need everything you can find on Liza Panganiban Reyes, specifically her medical records. Lahat ng tungkol sa kanyang fertility issues. I want it on my desk by tomorrow, and I will pay you double." Ibinaba niya ang tawag. Kinagabihan, tinawagan siya ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pagkabigo at pagod. "Hindi niya ako kinakausap, Celeste. Ayaw niya akong harapin. Nagkulong siya sa kwarto." "Sabi ko na sa'yo," malamig na tugon ni Celeste. "Hindi mo siya kayang kontrolin. Anong gagawin natin?" "Hayaan mo ako," sabi ni Celeste. "Ako na ang bahala. Huwag kang makikialam." Kinabukasan, dumating ang isang selyadong envelope sa opisina ni Celeste. Nasa loob nito ang lahat ng kailangan niya. Ang mga resulta ng tests ni Liza. Ang mga pangalan ng mga doktor na kanyang pinuntahan. Ang bawat pagkabigo. Napangisi si Celeste. Nagpadala siya ng isang package sa opisina ni Liza. Isang malaking kahon, binalot sa isang magandang puting wrapper na may gintong ribbon. Walang card. Sa loob ng kahon, isang mamahaling baby crib, gawa sa puting kahoy. Walang kutsyon, walang laman. Sa ibabaw nito, maingat niyang inilagay ang isang pekeng sonogram.
Isang maliit na itim at puting larawan ng isang maliit na fetus at isang maliit na papel na may sulat kamay. Ang isang bagay na hinding-hindi mo maibibigay sa kanya. Isinara niya ang kahon. Ipinadala niya ito. Alam na sa mga oras na ito ay nasa opisina rin si Marco. Malamang ay sinusubukang kausapin muli si Liza. Perpekto. Umupo si Celeste sa kanyang leather chair. Tanaw mula sa bintana ang buong syudad. Inisip niya ang mukha ni Liza habang binubuksan ang regalo. Inisip niya ang sakit, ang pagkasira ng loob, ang luhang dadaloy sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ngumiti si Celeste. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Liza ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakatayo si Marco sa may pintuan, hindi makagalaw. Nakatingin siya sa asawa niya na nakaluhod sa sahig sa tabi ng isang bukas na kahon. Ang mga kamay ni Liza ay nanginginig habang hawak ang isang pekeng sonogram. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang umuuga, ngunit walang tunog ng pag-iyak na lumalabas sa kanyang mga labi. Isang tahimik na pagtangis na mas masakit pakinggan. Sa tabi niya, ang isang puting baby crib, walang laman. Isang malupit na simbolo ng lahat ng kanilang kabiguan. Liza! Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay garagal. Alam niya. Kahit hindi niya tanungin, alam niyang gawa ito ni Celeste. Ito ang estilo ni Celeste. Isang atake na diretsong tumatama sa pinakamasakit na bahagi. Dahan-dahan, itinaas ni Liza ang kanyang tingin. Ang mga mata niya ay tuyo, ngunit puno ng isang uri ng sakit na hindi pa nakikita ni Marco dati. Hindi galit, hindi lungkot, hindi isang blangkong pagkasira. Umalis ka? Sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Love, please. Kausapin mo ako. Hindi ko alam na gagawin niya to. Pakiusap ni Marco. Lumalapit. Sinabi kong umalis ka. Sigaw ni Liza. At sa wakas, bumuhos ang mga luha. Itinapon niya ang sonogram sa direksyon ni Marco. Umalis kayong dalawa sa buhay ko. Walang nagawa si Marco kundi ang tumalikod. Isinara niya ang pinto. Narinig niya ang mahinang tunog ng paglock nito mula sa loob. Napasandal siya sa pinto, napapikit. Ang sigaw ni Liza ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang matulis na punyal na paulit-ulit tumutusok sa kanyang konsensya. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Para siyang nasasakal. Nasa gitna siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Ang nasirang puso ni Liza at ang bakal na determinasyon ni Celeste. Itinigil niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng daan at kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Celeste. What? Sagot nito. Ang boses ay kalmado na para bang walang nangyari. Anong ginawa mo, Celeste? Hindi na napigilan ni Marco ang galit. Sumusobra ka na. That was cruel. Alam mo kung gaano kasensitibo ang isyong yan para sa kanya. Narinig niya ang isang malamig na tawa sa kabilang linya. Cruel? Marco, this is a war. At sa giyera, ginagamit mo ang lahat ng armas na mayroon ka. Hindi ako papayag na ako ang maging talunan dito. You were too slow. You were too weak. Kaya ako na ang gumawa ng paraan. Paraan? Sa paanong paraan, Celeste? Sa pamamagitan ng pananakit sa asawa ko? Oo, Marco. Para maintindihan niya kung saan siya lulugar. Para maintindihan niya na sa huli, ako pa rin ang magbibigay sa iyo ng pamilyang gusto mo. Sagot ni Celeste. Ang bawat salita ay may diin. Huwag mong kalimutan, Marco, may responsibilidad ka sa akin, sa anak natin. Iyon na naman, ang anak nila. Ang kadenang nakatali sa leeg ni Marco. Kailangan mong pumili, Marco, sabi ni Celeste bago ibaba ang tawag. At siguraduhin mong tama ang pipiliin mo. Ibinagsak ni Marco ang telepono sa upuan sa tabi niya. Napasabunot siya sa sariling buhok. Paano siya napunta sa sitwasyong ito?
Naalala niya ang isang gabi, halos 1 taon na ang nakalipas. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sa isang masamang investment. Siya bilang bagong CEO ay desperado. Si Celeste, na isa palang minor partner noon, ang lumapit sa kanya. Mayroon itong isang delikadong plano, isang creative accounting scheme para itago ang pagkalugi at makakuha ng bagong pondo mula sa mga banyagang investor. Labag ito sa batas, isang malaking sugal. Ngunit pumayag siya at si Celeste ang tumulong sa kanya sa bawat hakbang. Magkasama nilang nilinis ang gulo. Sa proseso, ang kanilang relasyon bilang magkatrabaho ay naging mas malalim. Naging sandalan niya si Celeste, naging katakasan, at naging kasabwat. Ang kanilang relasyon ay hindi lang binuo sa pagnanasa, kundi sa isang sikretong kayang magpabagsak sa kanilang dalawa. Desperado, humanap siya ng matatawagan. May isang tao na lang siyang naiisip. Si Gab. Nagkita sila sa isang tahimik na bar sa Makati. Umorder si Marco ng whiskey, diretsong ininom. Mukhang mabigat yan, pare. Sabi ni Gab, pinapanood lang siya. Hindi mo lang alam, sagot ni Marco. Umorder pa ng isa. Gab, may problema kami ni Liza. Isang malaking problema. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Celeste. Hindi niya sinabi ang tungkol sa anak. Ang sinabi lang niya ay ang tungkol sa pressure sa trabaho, ang kanilang pagtatalo, at ang pagiging malayo ni Liza sa kanya. Isang bersyon ng katotohanan na pinalabnaw at nilinis. Nakikinig lang si Gab. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bilang isang abogado, sanay siyang magbasa ng mga tao. At alam niyang hindi sinasabi ni Marco ang buong kwento. Marco, kaibigan kita. Pero mas matagal ko ng kaibigan si Liza. Sabi ni Gab sa isang matatag na boses. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ninyo, pero ito lang ang masasabi ko. Ano man ang ginawa mo, ayusin mo. Dahil si Liza, hindi niya deserve masaktan. She's been through enough. Ang mga salita ni Gab ay tumama kay Marco na parang sampal. Walang tulong, walang simpatiya, isang babala lang. Umuwi si Marco sa kanilang bahay na mas gulong-gulo pa kaysa dati. Tahimik ang buong bahay. Ang pinto ng kanilang kwarto ay nakasara pa rin. Pumasok siya sa kanyang office at naupo sa dilim. Tumingin siya sa kanilang wedding picture na itinago ni Liza sa drawer. Masaya sila noon. Simple. Ano ang nangyari? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng company lawyer nila, si Attorney Sandoval, ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito. Ate, napatawag ka? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Sir Marco, I'm sorry to call this late, pero may problema tayo. Isang malaking problema. May nag-leak ng isang confidential financial file sa isang online publication. Ang file? Tungkol ito sa investment deal natin last year. Nanigas si Marco sa kanyang kinauupuan. Naramdaman niya ang pagkawala ng lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ang sikreto. Ang kasunduan nila ni Celeste. May gumagalaw. At alam niyang hindi si Liza ito. Ang mensahe ay maikli at direkta. The Lobby Lounge, Shangri-La Fort, 3 p.m. Don't be late. Ipinadala ito ni Liza kay Celeste mula sa isang bagong SIM card. Walang pangalan, walang banta, isang utos. Alam niyang darating si Celeste. Ang isang tulad ni Celeste ay hindi kailanman uurong sa isang hamon. Dumating si Liza ng 10 minutes early. Pumili siya ng isang mesa sa isang sulok, kung saan tanaw niya ang lahat ng papasok, ngunit hindi siya masyadong kapansin-pansin. Umorder siya ng itim na kape. Walang asukal, walang gatas, kasing pait ng nararamdaman niya. Eksaktong 3:00, pumasok si Celeste. Kung si Liza ay apoy sa kanyang pulang bestida noong gabi ng party, si Celeste ngayon ay yelo. Nakasuot ito ng isang navy blue power suit. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang mukha ay walang emosyon. Naglakad ito na parang pag-aari niya ang lugar.
Naupo si Celeste sa tapat ni Liza nang hindi man lang naghihintay na alukin. "Lazy, Zaisi," sabi nito. Ang boses ay kalmado. "I didn't know you had this much nerve." Hindi ngumiti si Liza. Itinuro niya ang kanyang tasa ng kape. "Gusto mo?" "No, thank you. I'm avoiding caffeine," sagot ni Celeste. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting may lihim na kahulugan. Hindi ito pinansin ni Liza. "Let's cut to the chase, Celeste. Ang crib, ang sonogram, anong laro ito?" Sumandal si Celeste sa kanyang upuan. Tila nag-i-enjoy sa bawat sandali. "Laro? Liza, hindi ito laro. Ito ay isang paalala. Isang paalala kung saan ka nagkukulang." Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Ang tanging nagkukulang dito ay ang babaeng kailangang manira ng pamilya para lang maramdamang may halaga siya. Tumawa si Celeste, isang tawang mahina ngunit puno ng pang-uuyam. "Pamilya? Anong pamilya, Liza? Ang bahay na walang laman? Ang asawang naghahanap ng init sa ibang kama? Huwag kang magpanggap na perpekto ang lahat. Alam nating pareho ang katotohanan. At ikaw ang katotohanan na yon? Isang makating babae na ahasin ang asawa ng iba?" Sa wakas, nakita ni Liza ang isang bahagyang galit sa mga mata ni Celeste. "Hindi ko siya inahas, Liza. Kusang loob siyang lumapit sa akin dahil ibinibigay ko ang isang bagay na hinding-hindi mo maibibigay." At doon inilabas ni Celeste ang kanyang alas. "Hindi lang ito basta paalala." Sabi niya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. "Ito ay isang anunsyo." Tumingin si Liza sa kamay ni Celeste. Sa tiyan nito, at bigla, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tunog ng mga kubyertos, ang mahinang musika, ang bulungan ng mga tao. Lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. "I'm pregnant, Liza," sabi ni Celeste. Dahan-dahan, bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim sa puso ni Liza. "Marco is going to be a father." Bumagsak ang mundo ni Liza. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kape sa harap niya ay biglang nawalan ng kulay. Ang babae sa tapat niya ay naging isang malabong imahe. Bumalik sa kanya ang lahat ng sakit, ang bawat negatibong resulta ng pregnancy test, ang mga masasakit na tingin mula sa mga kamag-anak ni Marco, ang mga gabing umiiyak siya sa banyo para hindi marinig ng kanyang asawa. Ang pakiramdam ng pagiging hindi sapat, ang pakiramdam ng pagiging basag, ang kanyang plano ng paghihiganti, ang kanyang maingat na inihandang mga hakbang. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Paano ka lalaban sa isang batang inosente? Paano mo wawasakin ang ama ng isang sanggol na walang kasalanan? "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Ang lakas at galit ay nawala. Napalitan ng purong pagkasira ng loob. Nakita ni Celeste ang kanyang kahinaan. At tulad ng isang mandaragit, sinunggaban niya ito. "Dahil ito ang nararapat," sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay naging mas matigas. "Ito ang katotohanan. Ako ang magbibigay sa kanya ng pamilya. Ako ang magpapatuloy ng pangalan ng mga Reyes. At ikaw? Ikaw ang mananatiling maganda at matagumpay na asawa. Ang asawang baog." Ang salitang iyon, baog, parang isang sampal na gumising sa diwa ni Liza. Isang galit na hindi niya pa naramdaman dati ang biglang umapaw sa loob niya. Tinatabunan ng sakit. Tumayo siya. Nanginginig ang buong katawan. "Hayop ka. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Liza. Baka pagsisihan mo."
Banta ni Celeste, tumatayo na rin. Pero hindi na nakinig si Liza. Tumalikod siya at naglakad palayo. Halos patakbo. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang huminga. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga kalsada ng Bonifacio Global City. Ang mga mamahaling gusali ay tila mga dambuhalang kulungan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya ito pinigilan. Ang kanyang plano, ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa, lahat ay nawala. Talo siya. Nakarating siya sa kanyang kotse, pumasok sa loob, at doon ibinuhos ang lahat. Humagulgol siya na parang isang bata. Isang iyak na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Nang bahagya siyang kumalma, napatingin siya sa kanyang rearview mirror para ayusin ang sarili. At doon, sa gitna ng malabo niyang paningin, nakita niya siya. Si Marco. Tumatakbo, hinahanap siya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at desperasyon. Pero sa halip na maawa, isang bagong uri ng takot at pagkasuklam ang naramdaman ni Liza. Hindi niya ito kayang harapin. Hindi pa ngayon. Mabilis niyang pinaandar ang kotse. Pabilis ng pabilis. Palayo sa kanya. Palayo sa lahat. Ang tanging gusto niya ay tumakas. Hindi niya sinasagot. Pang-10 beses na itong sinabi ni Gab sa sarili. Habang nakatitig sa kanyang cellphone, ang pangalan ni Liza ay nasa screen kasama ang mga salitang call ended. Mula pa kagabi, pagkatapos ng maikli nilang pag-uusap, sinusubukan na niyang tawagan ulit si Liza. Ngunit laging diretso ito sa voicemail. Isang mabigat na pakiramdam ang bumabagabag kay Gab. Kilala niya si Liza. Hindi ito basta-basta nagtatago o umiiwas. Ang huling beses na naging ganito si Liza ay noong una nitong nalaman na mahihirapan siyang magkaanak. 1 linggo itong hindi nagpakita kahit kanino. At si Gab, ang nag-iisang taong hinayaan niyang pumasok sa kanyang mundo ng kalungkutan noon. Ramdam niya, may mali. Isang malaking problema na hindi sinasabi sa kanya ni Liza. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Bilang isa sa mga top corporate lawyers sa bansa, alam niyang ang impormasyon ay kapangyarihan at kailangan niya ng impormasyon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang una niyang ginawa ay ang alamin kung ano ang nangyari sa investment party ng Reyes Corp. Isang tawag lang sa isang kaibigang business reporter ang kailangan. Gab, napatawag ka, sabi ng reporter. May scoop ka ba para sa akin? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Sagot ni Gab. Ano ang chismis sa party ng Reyes Corp? Last Friday, narinig kong may kaunting drama. Narinig ni Gab ang pagbabago sa tono ng reporter. Kaunti? Pare, yan ang understatement of the year. It was a mess. May kumalat na, sabihin na nating compromising photos ni Sir Marco Reyes at ni Ma'am Celeste Ramirez sa harap mismo ng mga Japanese investors. Nanigas si Gab. Celeste Ramirez, Marco, Liza, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pagbabago sa boses ni Liza sa telepono, ang pag-iwas nito. Sinong nagkalat? Tanong ni Gab, kahit may hinala na siya. Iyon ang malabo. Bigla na lang daw nahulog mula sa clutch ni Ma'am Liza. Napapikit si Gab. Hindi ito ang Liza na kilala niya. Ang Liza na kilala niya ay mahinahon at iniiwasan ng komprontasyon. Ang gumawa nito ay isang babaeng nasaktan ng husto, isang babaeng itinulak sa dulo ng kanyang pasensya. Salamat sa info, pare. Utang ko to sa'yo, sabi ni Gab bago ibaba ang tawag. Ngayon, ang focus niya ay nasa iisang tao, Celeste Ramirez. Ginamit niya ang access ng kanyang law firm sa iba't ibang database, company profiles, financial records, directorships, lahat ng pampublikong impormasyon tungkol kay Celeste Ramirez. Mukhang malinis, isang self-made woman, nagsimula sa wala, ngayon ay isa ng bigating CEO. Impressive, masyadong impressive.
Ngunit alam ni Gab na ang mga pinakamalaking sikreto ay hindi nakasulat sa mga pampublikong dokumento. Tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang dating pulis na mas magaling pa sa NBI. Leo, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Gab. I need you to dig deep, deeper than usual. Celeste Ramirez, gusto kong malaman ang lahat. Birth certificate, school records, pamilya, mga dating karelasyon, kahit anong butas na makikita mo. I don't care how much it costs. Habang naghihintay ng resulta, sinubukan niyang bisitahin si Liza sa bahay nito. Ngunit ang sabi ng guard, wala daw si Mrs. Reyes at si Sir Marco. Walang sinabing destinasyon. Kinabukasan, habang nasa gitna ng isang meeting, tumunog ang pribadong linya ni Gab, si Leo. Gab, may nakuha na ako, sabi ni Leo sa kabilang linya. At kakaiba ito. Spill it. Ang birth certificate ni Celeste Ramirez, nakapangalan siya sa kanyang ina, isang Leticia Ramirez, pero ang nakalagay sa ama ay unknown. Pero hindi yan ang interesting part. Ang ina niya, si Leticia ay dating executive secretary sa Reyes Corporation. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Napatigil si Gab. Ang kanyang utak ay mabilis na nagproseso. Kaninong secretary? Noong panahon ni Don Alberto Reyes, ang ama ni Marco. Para itong isang kidlat na tumama kay Gab, isang malaking piraso ng puzzle ang biglang nahulog sa tamang lugar. May isa pa, sabi ni Leo. May nahanap akong isang lumang kaso ng unjust dismissal laban sa Reyes Corp. Ang nagsampa, si Leticia Ramirez. Bigla na lang siyang tinanggal sa trabaho. At ilang buwan pagkatapos noon, ipinanganak si Celeste. Pero bigla ring binawi ni Leticia ang kaso. Nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera. Isang settlement na hindi dumaan sa korte. Napahinga ng malalim si Gab. Hindi ito isang simpleng affair. Ito ay mas malalim, mas madilim. Isang anak sa labas, isang sikreto ng pamilya, isang paghihiganti na matagal nang binalak. Si Marco ay hindi lang biktima ng pang-aakit. Posibleng siya ay isang kasangkapan, isang target. At si Liza ang asawa ay isang collateral damage sa isang digmaang hindi niya alam na kasali pala siya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gab. Dinampot niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na tinawagan si Liza. This time, sumagot ito. Ang boses nito ay mahina at basag. Liz, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. May nalaman ako. Tungkol kay Celeste. Tungkol sa pamilya ni Marco. This is very, very important. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang mahinang pagsang-ayon. Okay, magkita tayo, sabi ni Liza habang mabilis niyang minamaneho ang kanyang sasakyan patungo sa meeting place nila ni Liza. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Isang garalgal na boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na tila dumaan sa isang voice changer. Attorney Del Rosario, may mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Sino to? Tanong ni Gab. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Isang babalalang attorney. Masyado kang naghuhukay. At minsan, ang mga naguhukay ay sila rin ang inililibing. Layuan mo ang pamilya Reyes. Layuan mo si Celeste Ramirez bago ka pa magsisi. Click, ibinaba ang tawag. Napamura si Gab. Kung sino man ang nasa likod nito, natatakot sila. At kapag ang mga tao ay natatakot, nagiging mapanganib sila. Ngayon, sigurado na siya. Ang buhay ni Liza ay nasa mas malaking panganib kaysa sa inaakala niya. At kailangan niya itong protektahan, anuman ang mangyari. Pinili ni Liza ang isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang eskinita sa poblasyon. Isang lugar na malayo sa kanilang mundo ng salamin at bakal. Kailangan niya ng isang lugar kung saan hindi siya si Mrs. Reyes. Sa sandaling ito,
Gusto lang niyang maging si Liza. Nakatulala lang siya sa bintana. Pinapanood ang pagpatak ng ambon. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga. 2 araw na siyang nag-check-in sa isang hotel. Malayo kay Marco, malayo sa lahat. 2 araw ng pag-iisip at pag-iyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang mga salita ni Celeste ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. I'm pregnant. Ang asawang baog. Ang sakit ay naging manhid. Ang galit ay naging pagod. Ngayon, ang nararamdaman na lang niya ay isang malawak na kawalan. Dumating si Gab, basa ang balikat dahil sa ambon. Ang mukha nito ay pununo ng pag-aalala na hindi nito sinubukang itago. Liz, sabi nito, naupo sa tapat niya. Salamat at pumayag kang makipagkita. Hindi nagsalita si Liza. Hinintay lang niya kung ano ang sasabihin ni Gab. Nalaman ko na ang lahat, Liz. Panimula ni Gab. Ang boses ay seryoso. Ang tungkol sa party, ang tungkol kay Marco at Celeste. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Alam na pala ng buong mundo. Hindi lang yan ang nalaman ko, sabi ni Gab. Umusog palapit. Inilabas niya ang isang brown envelope at inilatag sa mesa. May mas malaki pa dito. Isang bagay na kailangan mong malaman. Binuksan ni Liza ang envelope. Sa loob, may mga kopya ng dokumento, isang birth certificate, mga lumang papeles ng kaso, mga artikulo. Ano to? Tanong niya. Si Celeste, sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Anak siya sa labas ni Don Alberto Reyes. Natigilan si Liza. Napatingin siya mula sa mga papel papunta kay Gab. Hindi makapaniwala. Ang ama ni Marco? Tumango si Gab. Ang ina ni Celeste? Si Leticia ay dating sekretarya ng tatay ni Marco. Nabuntis, tinanggal sa trabaho, binayaran para manahimik. Si Celeste, kapatid siya ni Marco sa ama. Para itong isang malakas na suntok sa sikmura ni Liza. Lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik. Naalala niya ang mga kwento ni Don Alberto, isang lalaking kilala sa pagiging istrikto at kagalang-galang. Naalala niya kung paano siya tinanggap ng pamilya Reyes. Ang mga ngiti ni Doña Elvira, ang ina ni Marco. Ang mga family picture na nakasabit sa kanilang mansyon. Lahat ng yon, isang malaking kasinungalingan. Kaya pala, bulong ni Liza, habang ang mga piraso ng puzzle ay nagkakabuhol-buhol sa kanyang isipan. Ang galit ni Celeste. Ang determinasyon nito. Hindi lang ito simpleng pagnanasa para sa isang lalaking may asawa. Ito ay paghihiganti. Isang paghihiganti para sa isang ina na itinaboy at para sa isang buhay na ipinagkait sa kanya. Hindi alam ni Marco ito, Liz, sabi ni Gab. Sigurado akong ginagamit lang siya ni Celeste. Isang kasangkapan para makapasok sa pamilya, para sirain ang pangalan ng mga Reyes mula sa loob. Napahawak si Liza sa kanyang ulo. Sobra na. Ang panloloko ng kanyang asawa ay isang bagay, ngunit ang malaman na ang buong pundasyon ng pamilyang kanyang pinasukan ay nababalot ng isang madilim na sikreto. Ito ay ibang label ng pagtataksil. Sino si Marco? Sino ang pamilyang ito? Lahat ng kanyang pinaniwalaan sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang respeto, lahat ay naging abo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may biglang pumasok sa isipan niya. Tumawag si Marco kanina. Sabi niya kay Gab. Paulit-ulit. Sabi niya, kailangan daw niyang magpaliwanag. Sabi niya, may panganib daw. May tumawag din sa akin, Liz. Seryosong sabi ni Gab. Isang babala. Isang banta. Sinabihan akong layuan ang kasong ito. Kung sino man ang nasa likod ni Celeste o kung sino man ang gustong protektahan ang sikreto ng mga Reyes, handa silang gumawa ng kahit ano para manahimik ang sino mang may alam.
Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Liza. Hindi na lang ito tungkol sa isang nasirang puso. Tungkol na ito sa kanilang kaligtasan. Biglang bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Marco, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Mukhang sinundan niya si Liza. Liza! Gab, tawag niya. Lumalapit sa kanilang mesa. Liza, please, pakinggan mo ako. Kailangan mong umuwi. Delikado. Pero ang nakikita lang ni Liza ay isang estranghero. Ang lalaking minahal niya ay nawala. Napalitan ng isang taong nabubuhay sa kasinungalingan. Huwag kang lalapit, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tumayo siya. Itinulak palayo ang upuan. Sino ka? Sino kayo? Ang buong buhay ko sa inyo ay isang malaking kasinungalingan. Makinig ka muna, Liz. Ayoko. Sigaw ni Liza. Nakakuha ng atensyon mula sa iilang customers sa loob. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Tumakbo siya palabas ng coffee shop, pabalik sa malakas na ulan. Narinig niyang tinatawag ni Marco at Gab ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Napasandal siya sa isang pader sa isang madilim na eskinita. Ang malamig na ulan ay humahalo sa kanyang maiinit na luha. Wala na. Wala na siyang asawa. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang pinaniniwalaan. Ang lalaking minahal niya ay kapatid ng kanyang kaaway. Ang pamilyang kanyang iginalang ay may itinatagong dumi. At ngayon, may panganib na nakapalibot sa kanya. Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nasa dulo na siya. Tinalo siya ng sistema. Tinalo siya ng pag-ibig. Tinalo siya ng katotohanan. Ito ang sandaling tila na wala na ang lahat. All is lost. Habang nakatayo siya doon, basang-basa at nanginginig. May isang kotseng huminto sa kabilang kalsada. Bumaba ang bintana nito. Mula sa loob, may nag-abot ng isang sobre sa isang batang kalye. Tinuro ng lalaki sa loob ng kotse ang direksyon ni Liza. Lumapit ang bata kay Liza. Iniabot ang puting sobre. Nanginginig niyang kinuha ito. Binuksan niya. Sa loob, isang litrato. Isang litrato niya. Kuha mula sa malayo. Habang papasok siya sa coffee shop kanina. Sa likod nito, may nakasulat sa pulang tinta. Ang susunod, hindi na babala. Ang malamig na ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit hindi na ito nararamdaman ni Liza. Ang kanyang buong atensyon ay nasa litratong hawak niya. Isang patunay na siya ay binabantayan at sa mga salitang nakasulat sa pulang tinta. Ang susunod, hindi na babala. Isang banta sa kanyang buhay. Sa loob ng ilang saglit, isang nagyayelong takot ang bumalot sa kanya. Gusto niyang tumakbo, magtago, at maglaho na lang na parang bula. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang parusa sa kanyang pagsubok na lumaban? Ngunit habang nakatitig siya sa mga salita, may ibang damdaming unti-unting umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang damdaming mas malakas kaysa sa takot, galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Kinuha nila ang kanyang pagmamahal. Kinuha nila ang kanyang tiwala. Kinuha nila ang kanyang pangarap na maging isang ina. At ngayon, gusto pa nilang kunin ang kanyang buhay para lang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan? Hindi. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Sa gitna ng ulan at dilim, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, matigas pa sa bakal. Kung gusto nila ng laban hanggang kamatayan, ibibigay niya ito sa kanila. Wala na siyang pakialam kung ano ang mawawala sa kanya. Sa tutal, nawala na ang lahat. Kinabukasan, hindi ang wasak at umiiyak na Liza ang pumasok sa opisina ni Gab. Ang pumasok ay isang babaeng may bagong liwanag o dilim sa kanyang mga mata. Ang kanyang suot ay isang itim na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Walang salitang inilapag niya sa mesa ni Gab
ang litrato at ang banta. Napamura si Gab pagkakita rito. Liza, kailangan nating pumunta sa pulis. Hindi! Putol ni Liza. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Kapag pumunta tayo sa pulis, magtatago sila. Mawawala ang ebidensya at habang buhay akong lilingon sa likuran ko. Hindi ako papayag na mabuhay sa takot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gab. Hindi ako nandito para humingi ng tulong, Gab. Nandito ako para makipag-alyansa. Sasabihin mo sa akin ang lahat ng legal na paraan para pabagsakin sila. At gagamitin ko ang lahat ng nalalaman ko mula sa loob para wasakin sila. Sabay nating tatapusin ito. Nakita ni Gab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Wala na ang babaeng kaibigan niya na nasasaktan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reyna na handang sunugin ang buong kaharian para sa hustisya. Tumango si Gab. Okay, ano ang plano? Sa loob ng sumunod na 2 oras, binuo nila ang kanilang plano. Ang bawat detalye ay pinag-isipan. Ang bawat hakbang ay kinalkula. Ang armas ni Gab ay ang batas. Ang armas ni Liza ay ang katotohanan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hinarap ni Liza ang isa sa mga pinakamabigat na hakbang. Hinarap niya si Marco. Nagkita sila sa lobby ng kanilang condominium building, isang neutral na lugar. Si Marco ay mukhang ilang taon ang itinanda. Liza, salamat. Nag-aalala ako. May mga taong... Alam ko. Putol ni Liza ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Alam ko na ang lahat, Marco. Ang tungkol kay Celeste at ang tungkol sa tatay mo. Nakita niya ang gulat at pagkatalo sa mukha ni Marco. Patawarin mo ako, Liza. Sabi nito, ang boses ay basag. Aayusin ko to. Protektahan kita. Babalik tayo sa dati. Wala nang babalikan. Matigas na sabi ni Liza. Tinitigan niya ito sa mata. Tinitiyak na bawat salita ay babaon. Tapos na ako sa'yo. Tapos na ako sa pamilya mo at sa lahat ng kasinungalingan ninyo. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng taong niloko at sinaktan ninyo. Tumalikod si Liza bago pa man makasagot si Marco. Sa bawat hakbang palayo, naramdaman niya ang pagputol ng huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Malungkot, ngunit kailangan. Kinahapunan, may isang lihim na ginawa si Liza. Tumawag siya sa isang kilalang investigative reporter, isang babaeng may reputasyon sa pagbubunyag ng mga pinakamalaking iskandalo sa bansa. Miss Dizon, this is Liza Reyes, sabi niya. I have a story for you, a very big one, involving one of the most powerful families in this country. Pero hindi pa ngayon. Bigyan mo ako ng ilang araw at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Liza sa kanyang sariling opisina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang pagbalik ng kanyang lakas. Umupo siya sa kanyang desk at hinarap ang mga trabahong kanyang napabayaan. Ang bawat email na kanyang sinagot, ang bawat report na kanyang tinapos, ay isang paraan ng pagbawi sa kanyang sarili. Isang pagpapatunay na siya ay higit pa sa pagiging asawa ni Marco Reyes. Siya si Liza Panganiban at hindi siya basta-basta matatalo. Dumating ang araw ng press conference ng Reyes Corp para sa isang bagong proyekto. At ang magiging pangunahing tagapagsalita ay ang kanilang pinakabagong star partner, si Celeste Ramirez. Ito na ang entablado, ang huling yugto ng laban. Sa harap ng salamin sa kanyang hotel room, inayos ni Liza ang kanyang itim na damit. Simple, elegante, parang isang taong dadalo sa isang burol. Tumayo sa likod niya si Gab, suot ang kanyang barong. Handa ka na? Tumingin si Liza sa kanyang refleksyon. Wala na ang basag na imahe. Ang nakikita niya ay isang babaeng buo. Kahit may mga lamat, isang babaeng nasaktan, ngunit hindi sumuko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngiting puno ng panganib at katiyakan. Handang-handa na. Ang function room ay siksikan. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ay kumikislap na parang mga bituin, nakatutok sa entablado kung saan nakaupo sina Marco at Celeste. Si Marco, sa kanyang mamahaling suit, ay pilit na ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Palaging lumilingon sa direksyon ng malaking pinto sa likuran. Si Celeste naman, sa kanyang eleganteng maternity dress, ay ang larawan ng kumpiyansa at tagumpay. Hawak niya ang mikropono, handa nang ipahayag ang bagong proyektong magpapatibay sa kanyang posisyon sa mundo ng negosyo. Good morning everyone. Panimula ni Celeste, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Today is a landmark day for Reyes Corporation and Ramirez Holdings. Sa gitna ng kanyang talumpati, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likuran. Isang katahimikan ang unti-unting gumapang sa buong silid habang lahat ng ulo ay lumingon. Doon, nakatayo si Liza. Hindi siya mukhang nagwawala. Hindi siya mukhang iiyak. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang itim na damit. Ang kanyang presensya ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Sa tabi niya, si Gab, na may dalang isang itim na briefcase. Natigilan si Celeste sa kanyang pagsasalita. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang tingin ng pagkabigla at pagkamuhi. Si Marco naman ay napayuko. Tila alam na ang katapusan ay dumating na. Naglakad si Liza papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Ang lahat ng kamera ay nakatutok na ngayon sa kanya. I'm sorry to interrupt, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Kinuha niya ang isang mikropono mula sa isang miyembro ng media. Pero may mas mahalaga kayong dapat malaman bago pa man kayo mag-invest sa isang kumpanyang binuo sa kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Liza, anong ginagawa mo? Umalis ka na dito. Nanginginig na sabi ni Marco. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ngunit tiningnan lang siya ni Liza, isang tinging malamig. Umupo ka, Marco. Tapos na ang oras mo para magsalita. Humarap si Liza sa audience, sa mga kamera, sa buong mundo. Ang babaeng nasa entablado, sabi niya, itinuro si Celeste, ay ipinakikilala ang sarili bilang isang business partner. Pero ang totoo, marami siyang papel na ginagampanan. Binuksan ni Gab ang briefcase at inilabas ang isang set ng mga dokumento at litrato. Ibinigay niya ito kay Liza. Itinaas ni Liza ang isa sa mga litratong ikinalat niya sa party. Una, siya ang kabit ng asawa ko, si Marco Reyes. Isang malakas na hiyawan at bulungan ang pumuno sa silid. Si Celeste ay namutla. Pangalawa, patuloy ni Liza, hindi pinapansin ang gulo. Itinaas niya ang isang kopya ng birth certificate ni Celeste at ang mga papeles ng kaso ng ina nito. Siya si Celeste Ramirez, ang hindi kinikilalang anak ni Don Alberto Reyes, ang kapatid sa labas ng sarili niyang kinakasama. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na pagsabog ng gulat. Ang mga reporter ay nagkakagulo, nagsisigawan ng mga tanong. That's a lie! Sinisiraan niya lang ako. Sigaw ni Celeste, napatayo. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Is it? Tanong ni Liza. Ipinakita niya ang isang kopya ng bank transaction. Ito ba ang settlement na ibinayad ng pamilya Reyes sa nanay mo para manahimik? Para itago ang kahihiyan ng pamilya? Humarap si Liza kay Marco. At ikaw, Marco, alam mo ba ito? O isa ka lang ding bulag na kasangkapan sa isang matagal ng planong paghihiganti? Hindi makasagot si Marco. Napaupo siya, talunan, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng lahat. At panghuli, sabi ni Liza, ang kanyang boses ay nagbago, puno ng isang diin na nagpatahimik sa lahat.
Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa krimen. Inilabas ni Gab ang isang huling dokumento, ang financial file na nalik. Ito ang patunay, sabi ni Liza, ng creative accounting na ginawa ni Marco Reyes at Celeste Ramirez para dayain ang kanilang mga investors 1 taon na ang nakalipas, isang pandaraya na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Nagsimulang magkagulo. Ang mga investors ay sumisigaw. Ang security ay sinusubukang kontrolin ang mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liza ang tunay na mukha ni Celeste. Wala na ang composure, wala na ang tapang. Ang nakita niya ay isang babaeng natatakot at desperado na tila isang batang muling itinatakwil. Biglang may pumasok na mga pulis sa function room kasama ang mga ahente ng NBI. Lumapit sila sa entablado. Mr. Marco Reyes, Miss Celeste Ramirez, you are under arrest for syndicated estafa and falsification of public documents. Napasigaw si Celeste habang pinoposasan. Nagpumiglas siya. Hindi ninyo ako pwedeng kunin. Buntis ako. Si Marco naman ay hindi na lumaban. Sumama siya ng tahimik. Ang kanyang mukha ay blangko. Walang emosyon. 1 taong nawalan na ng lahat. Habang kinukuha sila ng mga pulis, nagtama ang mga mata ni Liza at ni Celeste. Sa mga mata ni Celeste, mayroong galit, pagsisisi, at isang uri ng pakiusap. Ngunit wala nang nakitang awa si Liza. Tumalikod siya at naglakad palayo sa kaguluhan. Kasunod si Gab. Paglabas nila sa hotel, sinalubong sila ni Miss Dyson, ang reporter. Nakuha namin ang lahat, sabi ng reporter. This will be on the primetime news tonight. Tumango lang si Liza. Tumingin siya sa maulap na langit. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Nanalo siya. Pero bakit? Bakit ang nararamdaman niya ay hindi tagumpay? Bakit ang nararamdaman niya ay isang malawak at nakabibinging katahimikan sa kanyang puso? Isang malaking espasyong iniwan ng pag-ibig, galit at paghihiganti. Ngayon, ano na ang susunod? Ang pagsabog ng balita ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan ni Liza. Sa loob ng 24 na oras, ang pangalan ng pamilya Reyes at ni Celeste Ramirez ay nasa lahat ng telebisyon, dyaryo at social media. Ang iskandalo ay naging pambansang usap-usapan, isang telenovela na naganap sa totoong buhay. Ang Reyes Corporation ay bumagsak. Ang mga stocks nito ay sumadsad, ang mga investors ay nag-pull out, at ang board of directors ay napilitang mag-resign. Ang pangalang minsan ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan at krimen. Si Celeste, dahil sa kanyang kalagayan, ay inilagay sa ilalim ng hospital arrest habang hinihintay ang paglilitis. Si Marco naman ay nasa isang detention facility kasama ng mga ordinaryong kriminal. Si Liza, sa kabilang banda, ay naging sentro ng atensyon. Para sa ilan, siya ay isang bayani, isang babaeng matapang na ipinaglaban ang katotohanan. Para sa iba, siya ay isang mapaghiganting asawa na sinira ang sarili niyang pamilya. Pinili niyang huwag pakinggan ang sino man sa kanila. Sa unang linggo pagkatapos ng press conference, nagkulong lang si Liza sa kanyang hotel room. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Hindi siya nanood ng TV. Ang tanging kausap niya ay si Gab, na araw-araw nagdadala ng pagkain at tinitiyak na ayos lang siya. Nakamit niya ang kanyang paghihiganti. Nailabas niya ang katotohanan, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi dumating. Ang pumalit ay isang malalim na kalungkutan at pagod. Para siyang isang sundalong umuwi mula sa isang mahabang giyera, dala-dala ang mga sugat na hindi nakikita. Isang hapon, habang nakatulala sa bintana, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya ito inaasahan. Pagbukas niya, tumambad sa kanya sina Aling Nena at Mang Tonyo, ang kasambahay at hardinero na halos 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Reyes. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Ma'am Liza,
sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay namumugto. Nag-alala po kami sa inyo. Pinapasok sila ni Liza. Naupo sila sa maliit na sala. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mang Tonyo. Sa hindi malamang dahilan, sa harap ng dalawang taong ito na naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay, bumigay ang pader na itinayo ni Liza. Nagsimula siyang umiyak. Hindi isang iyak ng galit, kundi isang iyak ng pagod at sakit. Lumapit si Aling Nena at niyakap siya, tulad ng isang ina. Sige lang po, ma'am. Ilabas niyo lang po ang lahat. Sa yakap na yon, naramdaman ni Liza ang isang uri ng pag-unawa na hindi maibibigay ng kahit sino. Si Aling Nena at Mang Tonyo, sila ang mga tahimik na saksi sa lahat. Alam nila ang sakit na pinagdaanan niya, ang mga gabing umiiyak siya ng palihim. Kasalanan ko po ba ang lahat? Tanong ni Liza sa gitna ng kanyang mga hikbi. Umiling si Mang Tonyo. Wala po kayong kasalanan, ma'am. Ginawa niyo lang po ang tama. Minsan po, ang tama ay masakit. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa puso ni Liza. Nang mga sumunod na araw, nagsimula siyang bumangon. Sa tulong ni Gab, inasikaso niya ang annulment papers nila ni Marco. Naghahanap siya ng sarili niyang apartment. Inayos niya ang kanyang pagbabalik sa trabaho. Unti-unti, binubuo niyang muli ang kanyang buhay, piraso bawat piraso. Si Gab ay palaging nasa tabi niya, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Sabay silang manananghalian. Tutulungan siya nitong magbuhat ng mga kahon sa kanyang bagong apartment. Maglalakad sila sa parke kapag masyado nang mabigat ang lahat. Sa mga tahimik na sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula kay Marco na ipinadala sa pamamagitan ng abogado nito. Nanginginig niyang binuksan ito. Liza, panimula ng sulat. Walang araw na hindi kita naiisip. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ng lahat. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko. Ang tanging hiling ko lang ay sana balang araw makahanap ka ng tunay na kaligayahan, ang kaligayahang hindi ko naibigay. Itinupi ni Liza ang sulat at itinago ito. Isang formalidad, isang pagsasara ng isang kabanata. Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalo ay unti-unti nang humupa. Naging abala si Liza sa kanyang trabaho, kung saan ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galing at atensyon. Nakahanap siya ng bagong lakas sa kanyang mga nagawa. Isang Sabado ng hapon, niyaya siya ni Gab na bisitahin ang isang ampunan, isang institusyong matagal nang sinusuportahanan ng law firm nito. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng mga ngiti at tawanan ng mga bata. May isang maliit na batang babae, mga 5 taong gulang, na nahihiyang lumapit kay Liza. Hi po, sabi ng bata. Ngumiti si Liza at lumuhod para maging kapantay ito. Hello, anong pangalan mo? Maya po. Nakipaglaro si Liza kay Maya at sa iba pang mga bata. Binuhat niya sila, binasahan ng kwento at nakipaghabulan. Sa gitna ng kanilang mga tawanan, isang bagong damdamin ang umusbong sa puso ni Liza. Isang damdaming mas malakas kaysa sa sakit ng nakaraan pagmamahal. Isang dalisay na pagmamahal. Habang pinapanood niya ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng puno, naramdaman niya ang paghawak ni Gab sa kanyang kamay. Hindi sila nagsalita. Tumingin lang sila sa isa't isa. Sa mga mata ni Gab, nakita ni Liza ang isang pangako ng isang bagong simula. Isang pangako ng isang pagmamahal na hindi nananakit. Isang pagmamahal na naghihilom. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Liza. Isang tunay at masayang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. 5 taon ang lumipas. Ang umaga sa bahay ni Liza ay hindi na nagsisimula sa isang nakabibinging katahimikan, kundi sa isang masayang ingay. Mami! Mami!
Si Tito Gab po, nandito na. Isang matinis na boses ng bata ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Ngumiti si Liza habang naghahanda ng almusal. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron at lumabas ng kusina. Doon, nakita niya ang pinakamagandang tanawin sa mundo para sa kanya. Si Maya, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na masayang tumatakbo para salubungin si Gab sa Good morning, Princess! Bati ni Gab. Binuhat si Maya at hinalikan sa pisngi. At good morning sa pinakamagandang mommy sa buong mundo. Lumapit si Gab kay Liza at ibinigay dito ang isang magiliw na halik sa labi. Isang halik na puno ng pagmamahal, respeto, at kapayapaan. Pagkatapos ng pagbisita nila sa 5 taon na ang nakalipas, naging regular na voluntaryo si Liza doon. Ang koneksyon niya kay Maya ay naging mas malalim hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon siyang opisyal na ampunin ito. Ito ang naging pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Ang relasyon nila ni Gab ay namukadkad ng dahan-dahan sa tamang panahon. Walang pilitan, walang pressure. Isang pag-ibig na binuo sa pagkakaibigan, tiwala at pag-unawa sa mga pinagdaanan ng isa't isa. Hindi na sila nagpakasal. Para sa kanila, ang kanilang pagmamahalan ay hindi nangangailangan ng kontrata o apelyido. Sapat na ang kanilang pangako sa isa't isa araw-araw. Si Liza ay hindi na lang isang marketing director. Naging isa na rin siyang tanyag na inspirational speaker. Ibinabahagi niya ang kanyang kwento, hindi ang mga detalye ng iskandalo, kundi ang kwento ng pagbangon, pagpapatawad sa sarili, at paghahanap ng kaligayahan sa hindi inaasahang paraan. Tinutulungan niya ang mga babaeng dumaan sa matinding pagsubok na mahanap muli ang kanilang lakas. Isang hapon, habang nasa isang bookstore, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa cover ng isang magazine. Si Marco, ang headline, Fallen CEO finds redemption in service. Ayon sa artikulo, pagkatapos makalaya ni Marco mula sa kulungan, itinayo niya ang isang foundation na tumutulong sa mga small-scale entrepreneurs. Simple lang ang kanyang pamumuhay, malayo sa yaman at kapangyarihan na dati niyang hinawakan. Sa mga litrato, mukha siyang payapa. Mayroon siyang ngingiti na hindi man kasing liwanag ng dati, ngunit mukhang mas totoo. Tungkol naman kay Celeste, nanganak ito sa loob ng kulungan. Isang batang lalaki. Dahil sa kanyang kooperasyon sa mga awtoridad, nabawasan ang kanyang sentensya. Pagkalaya, lumayo ito sa bansa kasama ang kanyang anak. Nagsimula ng bagong buhay sa ibang lugar, malayo sa mga anino ng nakaraan. Isinara ni Liza ang magazine. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring saya. Tanging pagtanggap na lang. Bawat isa sa kanila ay nagbayad sa kani-kanilang paraan. At ngayon ay tinatahak ang landas tungo sa sarili nilang paghihilom. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Maya, may itinanong ang bata. Mami, aalis pa po ba si Tito Gab? Niyakap ni Liza ang kanyang anak. Hindi na anak, dito na siya titira sa atin. Isang malaking marangiti ang gumuhit sa mukha ni Maya. Talaga po? So daddy ko na po siya? Hinalikan ni Liza ang noo ng kanyang anak. Oo, anak. Kung gusto mo. Pagkatapos patulugin si Maya, lumabas si Liza sa balkonahe. Ang hangin ay sariwa at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Lumapit si Gab sa likuran niya at niyakap siya. Alam mo, bulong ni Gab, minsan iniisip ko pa rin kung paano nagsimula ang lahat. Ngumiti si Liza, naalala niya ang isang basag na salamin, isang sikretong silid, isang pusong nawasak sa libo-libong piraso. Nagsimula ang lahat sa isang katapusan. Sagot niya, at minsan, kailangan talagang may mabasag para makabuo tayo ng isang bagay na mas maganda at mas matatag. Tumingin siya sa kanyang harapan. Ang kanilang maliit na bahay, ang halakhak ng kanyang anak, ang init ng yakap ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya.
Ito ang kanyang pamilya. Hindi ito perpekto. Hindi ito ang pamilyang pinangarap niya noon. Ngunit ito ay totoo. At ito ay sapat na. Sa loob ng kanyang kwarto, may isang bagong salamin na nakasabit sa dingding. Malaki at simple. Walang mga lihim sa likod nito. Walang mga bitak sa ibabaw nito. Sa tuwing titingin si Liza dito, hindi na ang pira-pirasong imahe ng isang babaeng nasasaktan ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang kanyang sarili. Buo, malaya, at masayang masaya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gab. Sabay nilang pinanood ang pagsikat ng buwan, handa sa lahat ng bagong simula na naghihintay para sa kanila. At dito po nagtatapos ang makulay at madramang kwento ni Liza, Marco at Celeste sa mga lihim sa salamin. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa unang piraso ng basag na salamin hanggang sa huling sinag ng bagong umaga, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat namin ang bawat linya, ramdam namin ang bigat ng pighati ni Liza, ang pagkalito ni Marco, at maging ang galit na nag-ugat sa nakaraan ni Celeste. Naging isang paglalakbay ito, hindi lamang para sa mga tauhan, kundi para na rin sa amin. Isang paglalakbay na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay parang isang salamin. Minsan, kailangan itong mabasag para makita natin kung ano ang tunay na mahalaga. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng pagbangon mula sa pagkakanulo, sa pagpapatawad, hindi lang sa iba kundi maging sa ating mga sarili, at sa paghahanap ng pag-ibig at kaligayahan sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Tandaan po natin, hindi natatapos ang kwento sa isang pagkadapa. Ang tunay na katapusan ay nasa kung paano tayo muling tumatayo, mas buo at mas matatag kaysa dati. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.